So pag-aaral po natin ngayong umaga, sa binasa po nating teksto sa verses 19 to 30 ng chapter 2, makikita natin yung tatlong ministers of the gospel. Ito po ay si Timothy, Epaphroditus, and Paul. Ito po ay mga ministers of the gospel na nagpagal upang ibahagi ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, partikular sa church ng Philippi. Kung handa na po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, Panginoon, we thank you for this morning, O God. Salamat po, Lord, sa biyaya ninyo. Salamat sa habag na patuloy niyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Dalangin po, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong Espiritu, ay maunawaan namin ang inyong salita, Panginoon, at maging totoo sa puso namin ang service sa iba, considering ang kapakanan ng iba, na kami ay huwag maging selfish in treating our brothers and sisters pagdating sa loob ng church. Dalangin ko po, Lord, sa pamamagitan ng inyong salita, ihubugin niyo po ang puso ng bawat isa na kung saan kami ay naniniwala at nananampalataya lang sa isang Panginoon at Diyos na si Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon. Ito lamang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Noong pong August 1688, meron pong isang theologian and pastor na ang pangalan ay John Bunyan. Si John Bunyan po ang sumulat ng book na Pilgrim's Progress, na tinranslate ng Treasuring Christ na ang Manlalakbay. Siya po ay isang napakatalino, napakagaling na theologian. Sabi ni Charles Spurgeon, kung susugatan mo daw si John Bunyan, ang dugo niya ay puno ng Bible verse. So ganun po kalalim ang theologian na ito na si John Bunyan sa scripture or sa salita ng Diyos. Parehong istorya ni Paul kasi si John Bunyan din ay nakulong dahil sa pagpipreach ng gospel. Pero si John Bunyan ay hindi lang siya isang Puritan theologian, siya din isang pastor na may puso. Merong isang senaryo sa kanyang buhay na kung saan merong conflict ang mag-ama. Membro ng kanilang church, so siya po ay taga Bedford, England. Ang mag-ama po ay taga Reading, England. 80 kilometers po ang kailangang tawirin para marating niya yung mag-ama para lang pagbatiin. Sumakay po siya sa kabayo, 80 kilometers, nagpunta siya. And then, nagawa naman niya yung kanyang mission bilang pastor. So, na-reconcile niya yung mag-ama na ito. Ngunit, nung galing sa Reading, papunta ng England, para sana mag-preach, inabutan siya ng malakas na ulan. Ito yung dahilan, dahil basang-basa siya sa daan, huminto siya sa tahanan ng isa pang Christian na kanyang kaibigan at doon siya nagstay. Pero nag-develop ito ng matinding lagnat. So, noong panahong 1688, wala pa siguro biogesic nun. So, or kung ano man. So, yun yung dahilan, nagkaroon siya ng fatal fever at dahilan kung bakit namatay si John Bunyan. Pero makikita niyo yung puso ng isang Puritan theologian na intellectually napakahusay niya pagdating sa Bible pero meron siyang pastoral heart. Na kung saan sa kabila ng conflict ng mag-ama na ito, pinuntahan niya yung importance ng appearance ng isang leader ng church o ng isang pastor para sa mga membro ay sobrang napakahalaga. Kaya ang puntahan ng membro na say for example may karamdaman sa tahanan, ang makita ang isang pastor o leader doon ay napakalaking kagalakan para sa kanila. Ang puntahan ng isang namatayan na membro ng church upang makidalamhati sa kanila ay napakahalaga para sa isang membro ng church. So makikita natin dito sa pag-aaral natin kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng physical appearance ng mga elders ng church upang palakasin ang kanilang pananampalataya. So ganito yung naging story ni John Bunyan. He is not considering himself. He considered the interests of the others. He considered yung kapakanan ng iba, ang kanyang membro.
Makikita natin sa pag-aaral natin, Paul shifts from moral exhortation to travel arrangement. Meron po kasi siyang ipapadala na dalawang tao. Makikita po natin mamaya. Informing the Philippians that Timothy and Epaphroditus, two ministry partners who risked their lives, would visit them before his own arrival. This section concludes the first major movement of the letter and demonstrates how believers should embody the Christ-centered humility Paul has been advocating throughout Philippians 2, 1-18. Pinakita ni Paul sa verse 1 to 18 kung ano ang itsura ng humility. And then makikita natin ngayon sa tauhan ni Epaphroditus and Timothy kung ano ang uri ng isang taong mayroong mababang loob. So meron po tayong 3 puntos ngayong umaga. First one is seeking the interests of Christ like Timothy na matatagpuan natin sa verses 19 to 24. And then ang pangalawa po is trusting the providence of God like Paul, verse 19 and 24. And then ang pangatlo po is selfless mission of Epaphroditus for the church. So these are the humble and faithful servants of the Lord. Dalangin ko po, O Lord, sa bawat isa na samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. Let's have the first point. Makikita po natin, seeking the interests of Christ like Timothy. Sabi sa verse 19 to 24, sa English ko po babasahin, pero baka maipakita dyan sa Tagalog. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you, for I have no one like him, who will be genuinely concerned for your welfare, for they all seek their own interests, not those of Jesus Christ. So parang sinasabi ni Pablo dito, mayroong mga leaders ng church na nagsisik ng kanilang sariling interest, pero hindi ang interest ni Kristo. Pero ang ipapadala ko sa inyo na si Timothy, ay hindi niya sinisik ang kanyang interest, kundi ang interest ni Kristo. But you know, Timothy's proven work, how as a son with a father, he has served with me in the gospel. I hope therefore to send him just as soon as I see how it will go with me. And I trust in the Lord that shortly I myself will come also. So yung first point natin, displaying the mindset of Christ rather than selfish ambition. Timothy exemplifies what it means to pursue Christ's interests through a genuine concern for others and a commitment to his agenda. So makikita natin, mayroong ipinakilala sa atin si Apostle Paul na ang pangalan ay Timothy. Sino nga ba si Timothy? Si Timothy po ay na-meet ni Pablo sa Acts 16:1-3. Basahin ko po, Paul came also to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of Jewish woman who was a believer. But his father was a Greek. He was well spoken by the brothers at Lystra and Iconium. Nung nakilala po ni Pablo si Timothy for about, I think 16 years old lang si Timothy. Pero makikita nyo na sinasabi sa Acts 16, ito daw ay well-spoken by the brothers. Believer siya ni Christ, siya ay nagmi-minister sa mga church. Ito yung ipapadala ni Paul kay sa Philippi. Spiritual son of Paul, and then binigyan niya ito ng letter, 1 and 2 Timothy, proving the worth of Timothy for the ministry of the gospel. Timothy, like Paul, was genuinely concerned for the welfare of the believers in Philippi. Ang sabi sa text natin sa verse 21, seeking the interests of Christ, not of himself. Makikita natin ang isang karakter na sinasabi ni Apostle Paul na kung saan ang ipapadala ko sa inyo ay hindi kinukonsider ang sarili niyang kapakanan, kundi ang kapakanan ninyo. So alam natin, na sinabi sa Matthew 16:24, kung ano ba yung maging disciple ni Kristo. Sabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Sa mundong kung saan nag-i-exist ang katotohanan na masyado tayong lovers of ourselves. Masyado nating mahal ang ating mga sarili, mga kapatid. Pero ang maging followers ni Christ, ang sabi niya, deny yourself. So yung karakter ni Timothy na sinasabi ni Paul, meron siyang ganitong karakter. Denying himself and considering the sake of the others or interest of the others. I remember nung nagpunta kami ng Cavite para sa burol ng lolo ng aking may bahay. Yung isa po kasi niyang tita ay Kristiyano. And then sa burol or sa Lamay, nakita ko doon yung kanilang pastor. Sa Cavite po yung lugar ng lolo ni Aba. Ang pastor po nila ay taga San Juan. Makikita mo yung pastor nandoon, nag-stay sila doon, nagtayo sila ng tent doon. Para saan? Para makiramay. Nandun din ako na nag-preach yung pastor, kasama ang ilang member. Anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Gaano ka-importante ang ipakita sa iyong kapatiran na meron kang genuine concern para sa kanya? Yung mag-travel ka ng malayo at mag-stay ka doon for ilang araw ay isang kagalakan at isang, kumbaga, nakakagaan ng kalooban ng isang taong namatayan. So kung consider ang mga membro ng church at hindi ang ating sarili. Nung gathering namin sa Pilar, galing muna kami ng Maribeles para sa youth camp, si Pas kasi ang magpipreach sa Pilar. And then nung nasa daan na kami, naharang kami ng Sambale. Mayo kasi, kaya uso ang Sambale. Yung mga sayaw-sayaw. Sabi ko, Pas, baka mamaya dahil kaya masyadong traffic dahil merong artista. Sabi sa akin ni Pas, oo nga pero hindi yun ang nasa isip ko Ang nasa isip ko yung gathering natin. So makikita niyo yung heart ng isang pastor considering yung gathering ng church. Kailangan pakainin ng church ng salita ng Diyos. Kailangan palagi silang maituro kay Kristo. Kailangan mabuo sa isipan ng mga tao na ang punto ng simbahan, ang punto kung bakit tayo nag-gather dito ay dahil kay Kristo. Originally, hindi naman dapat ako mapupunta sa Pilar Ang unang itinuturo talaga sa akin ni Pas ay Urani. Doon po ako unang nag-preach. Pero God willing, Pastor James sent me sa Pilar. Nung una, syempre, bago pa akong leader, nangangapa pa ako, and so on and so forth. Pero unti-unti, mga kapatid, alam mo yun, minamahal mo na yung ginagawa mo dahil mahal mo din yung mga taong nandoon. And praise God, kasi magti 3 years na ang Pilar sa June 12. Ilang months lang na mangyari yon, and yet, eto na kami magti 3 years. Why? Bakit kami nag-gather every Friday? Just for the sake na masabing nag-service or gathering lang kami? No. Dahil nagkakaisa tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, we have same mind, same goal na luwalhatiin ang kanyang pangalan. But sadly, sa panahon natin ngayon, many pastors today seeking their own interest in the ministry. Naalala ko pa nga nung bata-bata pa ako, may nagbiro sa akin na tropa ko, kung gusto mo daw magkapera, magtayo ka ng church. At nangyayari yun. May mga pastors and leaders na kung saan naaabuso ang salita ng Diyos, naaabuso ang pangalan ng Diyos for their own gain, for their own interest. Pero sana nawa, gayahin natin ang mga puso ni Apostle Paul, ni Timothy, na kung saan ang ikinukonsider nila ay ang sitwasyon ng kanilang nasasakupan, not their own interests. Dahil si Apostle Paul ay nakakulong
for the sake of the gospel. Si Paul ang nag-preach ng gospel sa Philippi. Ang dahilan kung bakit nakakulong si Paul is dahil sa gospel. Si Timothy, kasama siya ni Paul, ang dala-dala niya rin ay ang mabuting balita. Dahil ito yung kailangan ng bawat isa, especially the church. Seeking the interest of Christ has eternal consequences. Ano bang ibig sabihin ng seeking the interest of Christ? Ano ba ang interest ni Kristo? Sabi sa Matthew 25:31-40, if you have your Bible with you, excuse me. Sinasabi ni Christ dito, in the final judgment, sa huling mga araw, na kung saan si Kristo ay nakaupo na sa kanyang trono para maghusga, sa maluwalhating pagdating ng tao o ng anak ng tao kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian, titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukodin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kanyang kaliwa ang kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala na ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda nyo para sa inyo mula pa ng likain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matutuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw, ang aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkakasakit at nabilanggo at kami dumalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito sa akin, ninyo ito ginawa. Sa Judgment Day, mga kapatid, huhusgahan po ang lahat ng ating gawa. Makikita niyo ang sabi ni Christ dito, ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Kaya nagtanong yung mga matutuwid. Ang sabi nila, kailan po nangyari yun? Kaya mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa nating mabuti, naway, wag natin itong gawin dahil meron lang nakakakita sa atin. Makikita niyo mga kapatid, hindi nila alam kung kailan nila ginawa kay Christ yun. So, yung good works natin o yung mga bagay na ginagawa natin na interest ng iba, yun ay nakikita ng Diyos. On Judgment Day, yun ay makikita ng Diyos. Sino daw yung mga yon? Ito'y papasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi lang na kung saan ang lahat ng mga matutuwid na nagbunga ang kanilang kaligtasan, sila yung papasok sa kaharian ng langit. Nawa mga kapatid, bilang mga Kristiyano, huwag na tayong maging selfish or madamot sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Sinabi ko last week, kung merong generous na tao sa buong mundo o ng mga tao, dapat ang mga Kristiyano yun. Bakit ganon? Dahil ang Diyos natin ay hindi madamot. Dahil ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pinaka-greatest gift na pwede nating matanggap. Ito ay hindi isang bagay. Ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. And He sent His Son to die for our sin. Si Kristo, mga kapatid, ang pinakadakilang regalo na pwede niyong matanggap. Nawa magkaroon tayo ng pusong katulad ni Apostle Paul and at the same time ni Timothy na seeking the interests of the others, seeking the interests of Christ upang maglingkod sa Diyos at sa church. Kaya mga kapatid, nawa sa loob ng ating church, especially the members, hindi naman nanggagaling sa persahan ng pagsisilbi natin sa bawat isa. Pwede kayong mag-serve hindi lang sa loob ng church.
Hindi lang sa pamamagitan ng pag-awit, hindi lang sa pamamagitan ng pananalangin or pagtayo or pag-preach ng gospel. Pwede rin kayo mag-serve sa iba. Sa tahanan nila, dalawin sila, ipanalangin sila, tulungan sila kung kinakailangan. Dahil yun ay ang uri ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos. So seeking the interest of Christ, ito sana yung goal natin bilang mga Kristiyano. And then second one, trusting the providence of God like Paul. Makikita natin in verse 19 to 24, nung sabi ni Apostle Paul, I hope in the Lord to send Timothy to you soon. And in verse 24, and I trust in the Lord that shortly I myself will come also. Notice the word of Apostle Paul, I hope in the Lord, I trust in the Lord. Yes, nakakulong si Apostle Paul, pero yung kanyang tiwala at yung kanyang pag-asa ay na kay Kristo. Paul has a deep consciousness of Christ's sovereignty and eager submission to His control, recognizing that his entire life and every circumstance belong to Jesus, who directs everything for God's glory and His people's well-being. Siya ay nasa bilangguan habang isinisulat niya ito. Hindi niya tiyak kung siya ay bibitayin or palalayain. Ngunit ang kanyang wika ay hindi wika ng takot or swerte, kundi wika ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ipinapakita nito na ang soberanya ng Diyos ang angkor ng kaluluwa ni Pablo. Hindi siya gumagawa ng plano ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. So sa kalooban ng Diyos, ipapadala ko si Timothy. Sa tiwala ko sa Diyos, baka ako mismo makarating sa inyo sa Pilipay upang palakasin kayo. Mag-iingat tayo mga kapatid na baka magmalaki tayo sa ating mga sarili na alam na natin ang mangyayari sa kinabukasan. Sabi ni Santiago sa Santiago 4 verse 13 to 15, makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito, sa ganong bayan, at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki ni hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Sa bawat pangarap o plano natin sa pamilya, trabaho, ministeryo, laging isuko nawa natin ito sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok ngayon, sakit, kawalan ng trabaho, o tila nakakulong sa mabigat na sitwasyon, tandaan na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang kanyang probidensya ay nangangahulugang ginagawa niyang instrumento ang lahat ng bagay, maging ang mga hindi magagandang karanasan para sa ating ikabubuti at sa kanyang ikaluluwalhati. Alam naman natin mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano ay hindi naman laging masayang tunay. Even yung mga pagsubok, challenges, yung mga luha, sakit ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Para sa ating mga Kristiyano, ang mga bagay at pagsubok na ito ay ginagamit ng Diyos upang patatagin ang pananampalataya. At the same time, ay patuloy tayong dumepende sa Kanya. Kasi kapag dumating tayo sa punto na kaya na natin gawin ang lahat ng bagay, baka isipin natin na hindi na natin kailangan ng Diyos. Kaya yung mga pagsubok sa buhay natin is a reminder for us na hindi natin kaya. Okay lang na hindi maging okay. Dahil alam natin na mayroong soberanya na Diyos na kung saan sa kanyang probidensya, siya yung nagsusustain sa atin sa pamamagitan ng kanyang habag at awa na patuloy na pinaparanas sa atin. Si Paul ay nakakulong pero hindi yung sarili niya ang kanyang tinitignan, kundi yung interest ng iba, yung kapakanan ng iba. Naisip niyo na ba o nagawa niyo na ba ang bagay na ito?
na kung saan sa punto ng buhay nyo, nakita nyo na may taong nangangailangan, and yet hindi mo iniisip na maaari kang mawalan, pero binigay mo pa rin sa Kanya. Dahil you are genuinely concerned sa iyong kapatid. So makikita natin ang pagdepende ni Apostle Paul sa probidensya at soberanya ng Panginoon. Naway tayo mga kapatid ay patuloy na dumepende lamang sa habag at awa ng Panginoon. Kasi apart from the Lord Jesus Christ, we can do nothing. Kung wala tayo kay Kristo mga kapatid, wala tayong magagawa. Sa yaman lang ng biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakapanatili. Hindi aksidenteng nandito kayo ngayon. Ito ay providensya din ng Panginoon. Dahil ninanais ng Diyos na marinig niyo yung kanyang salita. Kaya kung ang mga taong nandito, especially ang mga bisita namin, isa lang ang panawagan palagi ng mga pastors and leaders, even yung mga members ng church, sa mga wala pa kay Kristo. In His providence, dinala kayo ng Panginoon dito upang marinig ang kanyang salita, na kung saan si Kristo ay nag-alay ng buhay para sa iyo. Na kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at mananampalatayang tunay sa Kanya at magkakaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang buhay kay Kristo ay ang buhay na kasiyasiya. Maaaring masarap isipin ang buhay sa mundong ito, pero yung buhay na ino-offer ng Panginoong Jesucristo ay katangi-tangi. Ang buhay na ipinagkakaloob ng Panginoong Jesucristo ay ang buhay na walang hanggan. Kaya habang humihinga pa sana tayo, ay i-consider natin ang mga bagay na ito. Dahil ganito rin ang mga taong ito, Apostle Paul, Timothy, and Epaphroditus, wala silang ibang gusto sa mga taga-Pilipay, kundi ang manatili sa gospel at sa Panginoong Hesukristo hanggang sa dulo. Dahil wala silang ibang pag-asa. Number 3, yung selfless mission of Epaphroditus for the church. O baka magkakaroon kayo ng anak, pwedeng ipangalan yan, Epaphroditus. Ayaw, baka magtawanan sa eskwelahan. So, sino si Epaphroditus? So, verses 25 to 30. So, I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker, fellow soldier, and your messenger and minister to my need. Si Epaphroditus po ay isang Philippian believer. So, in fact, siya ay isang Philippian leader. Siya po yung pinadala ng Pilipay para maglingkod kay Apostle Paul. Alam niyo ba kung ano yung pinadala ng Philippians para kay Paul? Love gift, mga kapatid. Kaya nga, yung mga Philippian believers, very generous sila. Hindi sila nagbibigay out of their wealth or richness. Nagbigay sila out of poverty. Kahit sila mismo kasi ay nakakaranas ng famine or kakulangan or poverty, and yet they generously give sa churches, especially si Apostle Paul. So ang nagdala ng kanilang love gift kay Paul ay si Epaphroditus. Sino daw si Epaphroditus? Yung brother daw ni Paul? Brother in Christ, fellow worker, and fellow soldier sa gospel. Ibig sabihin sila yung mga tumatayo sa katotohanan ng gospel. Kasi po yung Pilipay, mga kapatid, 25% po ng population ng Pilipay ay mga retired Roman soldiers. Kaya ganito yung language ni Apostle Paul. Mostly ng mga believers sa Pilipay ay mga Gentiles, hindi sila mga Hudyo. Kaya ganito yung language. Kaya di ba sinasabi ni Paul sa mga previous verses, magkaroon kayo ng one mind, one goal, standing side by side. Ganun yung mga soldier, right? Standing firm. Pero yung nagmi-ministeryo na ito, na si Epaphroditus, ay nagkaroon ng sakit. Kumbaga isipin niyo siguro, imbes na makatulong yata kay Pablo, naging problema pa. Kasi nagkasakit eh.
Verse 26, for he has been longing for you all and has been distressed because you heard that he was ill. Nagkasakit si Epaphroditus at muntik na daw mamatay. Pouring out our lives for the work of Christ is worthy of sacrifice for the sake of the gospel and the good of our brothers and sisters. So ganito yung ginawa ni Epaphroditus. Na kahit siya ay may sakit, naglilingkod pa rin siya kay Paul dahil yung paglilingkod niya kay Paul ay paglilingkod niya rin sa Diyos. Indeed, he was ill, near to death, but God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Imagine nyo mga kapatid yung panahon nila. Ang hirap magpadala ng mensahe. Kasi sa atin, baka mamaya kung namuhay si Apostle Paul ngayon, baka marami siyang GC. GC to the Philippi. GC to the Ephesians. GC na lang. Di ba? Ganun ang kamustahan. Madali lang. Ay imagine nyo itong mga to, kailangan may mag-appear. Magbibiyahe ito sa barko, o sasakay ito ng kamelyo, and so on and so forth. Ang hirap magpadala ng letter. Ang hirap magpadala ng tao. Sa atin ngayon, kumusta na kayo mga kapatid? Naway magpatuloy kayo sa pananampalataya, and so on and so forth. Ang dali lang, di ba? Kung iisipin natin. Pero notice this, siguro, dahil sa layo ng biyahe ni Epaphroditus upang magdala ng tulong kay Paul, nagkasakit siya. Pero sa kabila ng kanyang pagkakasakit, mga kapatid, si Epaphroditus, ang iniisip niya ay yung church. Hindi ang kanyang sarili. Pero makikita natin dito, mga kapatid, pinagaling siya ng Diyos. But God had mercy on him. Kaya mga kapatid, okay lang manalangin sa mga kapatiran nating may sakit. Okay lang ipanalangin yung mga kapatiran nating may pinagdaraanan. Why? Kasi ang Diyos ay tumutugon. But God had mercy on him, kaya hindi natuluyan si Epaphroditus. Kasi yung sakit niya papunta sa kamatayan Sinabi dito, indeed, he was ill, near to death, but God had mercy on him, and not only on him, but on me also. Kaya sabi ni Paul, sa verse 28, I am the more eager to send him, therefore that you may rejoice in seeing him again, that I may be less anxious. So receive him in the Lord with all joy and honor such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. So si Epaphroditus na may dalang regalo kay Paul, at sinabi sa chapter 4 ng Pilipos na yung regalo ng mga Philippian believers ay fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. So yung pagmiministeryo ni Epaphroditus kay Paul ay pagmiministeryo niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadala niya ng regalo kay Paul. Kaya mga kapatid, pag tayo ay nagbibigay sa church, this is an act of worship sa Diyos. They are fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. When you give to church sacrificially, generously, sinasabi nyo na kung saan at nagtitiwala kayo, salamat sa Diyos dahil sinusustain niya ako. So deep longing ng church kay Epaphroditus, who suffered from sickness, risking his life for the works of Christ. And notice mga kapatid, ang sabi ni Paul sa mga taga-Pilipay, pag ibinalik ko sa inyo si Epaphroditus, magalak kayo at i-honor niyo siya. Receive him in the Lord with all joy and honor such men. Honor Christian ministers because of what they have done for Jesus in serving you and His church courageously and unselfishly. I remember nung kausap namin si Pastor Jeffrey Jo, yung ating pong head sa Sovereign Grace Philippines. Tinanong namin siya, ano po yung bagay na pwedeng gawin para maging somehow, maging maayos ang church.
Sabi ni Pastor Jeff, alagaan niyo yung pastor. Alagaan niyo yung pastor. Bakit ganun? Bakit alagaan ng pastor? Kasi mga kapatid, yung mga pastors and elders are caring for your soul. May eternal impact yun, mga kapatid. Hindi ka lang naman mabubuhay sa mundong ito. There is eternity. At ang mga pastor ay, they are giving their lives para sa ministeryo na kung saan palagi kayong ituro kay Kristo. So sinabi ni Paul na i-honor ninyo si Epaphroditus. Ipinapakita natin ang paggalang sa ating mga amo sa trabaho, right? Mga boss, mga sir, manager, sa ating mga pinuno o maging sa mga politiko. Ngunit para sa atin ng mga Kristiyano, nararapat nating bigyan dangal ang mga pastor ng higit pa sa mga taong ito. Hindi sa punto na itataas natin sila sa antas ni Kristo, kundi dahil sa kanilang tapat at mapagkumbabang paglilingkod na palaging itinuturo sa atin si Kristo na siyang pinunong pastol. Let us give honor sa ating mga leaders and pastor, mga kapatid. Let us honor Pastor James. Nung una ako nag-lead sa Pilar, nahihiya akong tawaging pastor. Sabi ko, Brother Leo na lang. Sabi ni Pastor James, hindi, hayaan mong tawagin ka nilang pastor. Hindi, not for the sake ng position, but for the sake ng pamumuhay. Kasi napaka-high calling ng pagiging isang pastor, mga kapatid. Sabi sa aklat ng Timothy, kapag ka ang isang tao ay nagdi-desire na maging leader or pastor or overseer, you desire a noble task. Bakit hindi siya magiging noble? Ay dala-dala mo yung salita ng Diyos at itinuturo mo yung tao papunta kay Kristo. Talking about eternity. Sa mundong ito, karaniwang ibinibigay ang paggalang dahil sa kapangyarihan, posisyon, or takot tulad ng mga politiko or amo. Ngunit ang pagpaparangal sa mga pastor ay may ibang kalikasan. Sabi ng 1 Timothy 5:17, ang mga pastor na namumuno ng mahuhusay at karapat-dapat sa dobleng karangalan, worthy of double honor. Alam niyo po kung ano yung double honor na yun, mga kapatid? Compensation po yun. Sahod. Lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at pagtuturo, hindi ito paggalang na nakabatay sa takot sa tao, kundi pagkilala sa bigat ng kanilang pananagutan sa harap ng Diyos. Yes, mga kapatid, ang bawat preacher, pastors, elders na may nagtuturo sa inyo, meron kaming greater na pananagutan sa Diyos. Sabi na aklat ng James, mas stricter ang punishment ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ng mali. Ang bawat leader ay haharap sa Diyos someday. Wala namang maitatago sa Diyos pagdating ng araw. Ang pastor, elders, deacons ay pinuno, ngunit hindi siya ang tagapagligtas. Kailangan maging malinaw yon, mga kapatid. Ang mga pastor, elders, deacons ng mga churches, hindi sila ang tagapagligtas. Ang labis na pagtataas sa tao ay maaaring mauwi sa idolatry. Nagbigay si Apostle Paul ng babala na marami ang naghahanap ng sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. Kaya naman, kapag ang isang pastor ay nananatiling tapat, karapat-dapat siyang tularan, ngunit ang pagsamba at sukdulang katapatan ay nananatili lamang kay Kristo. So let us honor our leaders, mga kapatid. Because He cares for your soul. Gaya ni na Timoteo at Epaphroditus sa Pilipos, ang tunay na lingkod ay nakikilala sa kanyang subok na katangian or proven character. Sila ay nakikipagbayanihan para sa ebanghelyo at handang magsakripisyo na kung minsan ay umaabot pa sa panganib ng pagkakasakit o kamatayan para lamang mapaglingkuran ng iglesia
Pinararangalan natin sila hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil ginagawa nila ang pinakamahalagang gawain sa mundo, ang pangangalaga sa mga kaluluwa ng mga membro ng church. Nakita ko yung post ng Urani sa gathering nila kahapon. Ang nag-preach pa rin doon pala si Paz. Niisip ko paano niya ginagawa yun. Kasi mga kapatid, nung Friday siya yung nag-preach. Nagsalita pa siya sa youth camp. Nung Sabado, pumunta siya ng Urani. Nag-preach. Nung Sunday, nandun siya sa Maribeles, nag-preach pa rin. Bit-bit yung salita ng Diyos. Ang gusto ko lang makita natin mga kapatid kung gaano ka-importante ang merong tapat, mapagpakumbaba, hindi perpektong leader ng isang church. Dahil ang mga leaders and pastors ay inilagay ni Kristo sa kanyang simbahan. Upang patuloy na gabayan sila na lumakad sa kabanalan at katuwiran, kapag nadapa sa kasalanan ay itayo ito at ibalik kay Kristo. Ang pinakamagandang katangian ng isang tapat na pastor ay ang pagiging parang anino lamang ni Kristo. Ang trabaho niya ay hindi mag-ipon ng sariling tagasunod, kung hindi ihatid ang kawan patungo sa tunay na pastol. Ayon sa 1 Peter chapter 5 verse 4, kapag nahayag na ang pinunong pastol, ang mga tapat na pastor na ito ay tatanggap ng korona ng kaluwalhatian na hindi kukupas. Sa pagpaparangal natin sa ating pastor na nagtuturo kay Kristo, pinupuri rin natin ang Kristong nagpadala sa kanila. So paano natin matutulungan ang ating pastor? Paano natin patuloy papangalagaan ang ating leader? Paano natin mapapakita ang ating suporta sa ating mga leader? Sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila at sa kanilang pamilya. Pakikinig at pagsunod sa mga turo nila hango sa Biblia. Nung na-invite kaming speaker sa youth camp nung Friday, isa lang naman ang desire namin mga kapatid, kahit sa mga batang nakikinig doon. Our heart's desire is to point them to Christ. Hindi sa aming mga sarili. At ang goal din namin palagi, every time we stand here, is pumunta kayo kay Kristo. Siya yung source ng lahat ng bagay na kailangan natin. Sa Kanya matatagpuan ang kaligtasan. Sa Kanya matatagpuan ang kagalingan. Sa Kanya matatagpuan ang kalakasan upang magpatuloy si pananampalatayang pinagkaloob niya sa atin. Ang makinig kayo sa mga turo ng mga pastor, according sa Bible, mga kapatid, yun ay kagalakan para sa amin. Ang makita ang bawat membro ng church na nagpapatuloy sa pananampalataya ay kagalakan para sa amin. Pagtulong sa mga pisikal at pinansyal na pangangailangan ng iglesia upang mabawasan ang kanilang alalahanin. So ito yung mga tao na ministeryo ng gospel. Apostle Paul, Timothy, Epaphroditus. Pero naglilingkod lang sila sa nag-iisang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang panawagan ko sa lahat ng mga nandito, especially yung members ng Histach Ministries na naglilingkod sa Diyos, pag nakakaramdam tayo ng pagod sa paglilingkod, ipinapaalala ng pahayag na ito na ang lahat ng dusa, puyat, at sakripisyo ay karapat-dapat at may kabuluhan. Walang lugi sa paglilingkod sa Diyos dahil ang ating gantimpala ay hindi mula sa tao, kundi kay Kristo na unang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Hindi mawawalan ng saysay, mga kapatid, even yung pag-share mo ng gospel sa iba. Dahil hindi babalik ang salita ng Diyos sa kanya ng walang kabuluhan. Tulungan sana tayo ng Panginoon na magpatuloy na tapat sa kanyang salita hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Tayo po ay manalangin.
Our Heavenly Father, Panginoon, salamat po, O Lord, sa inyong salita na aming narinig, Panginoon. Dalangin ko po, O Lord, na patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Dalangin ko po, O Lord, sa bawat leader, pastors, elders, even members ng church, Panginoon, ay patuloy na bitbitin ng tapat at ng may kababaang loob ang inyong salita, na patuloy na panghawakan na ang nagsusustain lang sa amin ay ang inyong habag. Wala kaming magagawa apart from Christ. Na-enjoy namin ang blessings ninyo, Panginoon, ang pagpapala ninyo, ang spiritual blessings ninyo dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Naway makita namin palagi ang beauty and majesty ng Panginoong Jesucristo sa inyong salita. Na ang mga taong ito like Paul, Timothy, Epaphroditus, ang dahilan lamang kaya sila nagpatuloy ay dahil kay Kristo. Naway ganun din ang puso ng bawat leader at bawat naglilingkod sa amin na kung saan ang dahilan lamang ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang kaluwalhatian. Maraming salamat, O Lord. Naway patuloy kaming dumepende sa inyong providensya sa araw-araw ng aming mga buhay. Naway patuloy na patatagin niyo kami, O Lord, sa mga panahon na kami ay nanghihina. Ang pagsama ninyo sa amin ay lubos na kagalakan at kalakasan upang patuloy na ipahayag sa mga tao na ang Diyos na sinasamba namin ay dakila, na ang Diyos na sinasamba namin ay banal, na ang Diyos na sinasamba namin ay makapangyarihan, at siya lang ang tanging pag-asa ng bawat taong mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Ito lamang po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.